sir, dinoble click ko lang yung button 1 which is yung register para sa mag-switch siya sa panel which is eto. Tapos nag-declare din tayo ng sub sa switch panel para sa kanyang value na form as form lang din sir. Para dun lalabas yung form. Tapos dito panel 1 dot controls dot clear pa tapos form dot top level equals false. Ibig sabihin nitong code sir, binibigyan niya tayo ng control sa ating panel kapag uh, kini-clear niya yung top level. Example po na ito, yung form, pag pinindot ko yung button 1, which is yung register, ang lalabas, yung register form. Ganun lang po. Tapos, dito, same lang din po, binibigyan lang tayo ng control para mag-add ng form. Which is, yun nga, papatungan niya lang. Same lang din dito sa login button. Ilalabas niya, isi-switch niya sa panel na number. Yung form is 3. Ito sir, para lalabas siya. And then, yun nga sir, ito. Code na ito may dot close lang po para mag-X yung application. And then, dito sa form 2 sir, um, um, ito, nag-declare din ako ng private sa connection string sir as a string. Okay? Para ma-validate niya yung i-declare natin na connection which is yung server is localhost, user as a root, password as empty, tapos pangalan po ng database. And then, pinindot ko po yung eto sir, register button para mag-declare ng function. Nga, dito sa line 6 sir, nag-declare ako ng username as a string para dun ilalagay yung uh, string or character na gagawin. Ilalagay mo letter next A to Z. Same lang din sa password sir. Kasi na text. Text siya. Text. Tapos nag-declare din po ako dito ng if na kung saan sir, kapag yung string walang laman sa username or sa password, ang lalagay niya, fill the username and password. Yun yung lalabas ng message box, sir. Tapos, dito na nag-declare na po ako ng try. Using con as my new SQL connection. Itong gamit ng using, sir, which is ito yung command na ini-initialize na. Hindi na kailangan i-declare na bago. Diretso na mismo. Siya na mismo yung maglalagay ng bago. Di na kailangan mag-declare ng connection. Kasi nga, yung connection string natin, naka-declare na as private. Kaya in-access lang natin yung connection doon sa private. Tapos binuksan po natin yung connection para mag-function yung insert po sa dimensional query as string, which is yun na naman yung insert ng MySQL. Itong username and password. Tapos, same lang din sa using CMD, which is command. CMD for short. CMD as my new SQL command. Para gumana po itong
username and password ng pag-insert. Tapos naglagay din po tayo ng parameters na kailangan ilagay yung value ng username. Same lang din with um, password. Tapos nag-declare din tayo na CMD para execute yung walang hindi query. Tapos dito sa kung nag-execute, yung lalabas na message box is register successfully. Pag hindi naman sir, error. Tapos sir, dito sa uh, text box na password sir, pinalitan ko lang kung ano yung lalabas pag magta-type. Kasi ang pangit naman po pag tinap mo yung username tapos yung lalabas, ganun din. Makikita din yung password. Kaya pinalitan ko sa yung character niya. Tapos, dito sa form number 3 naman, ngayon dito nag-declare ako ng connection as MySQL connection. Di ko na ito ginamit sir yung sa private kasi di ko maintindihan kung bakit nag-error siya pag nilalagay ko dito sir. So ayan nga, nag-declare na ako ng connection as new MySQL connection. Ito na yung connection. Dito ko na lang po nilagay sir. Tapos, yun nga, yung dati, nag-declare ako ng username as string dun sa text box. Tapos, same lang din sa password po sir. Tapos ngayon, binuksan ko ulit yung connection. Tapos, yung query, in-access ko ulit sir as string. Tapos nilagay ko yung count para makita kung existing ba yung existing ba yung username at password na naka-register sa. Tapos nag declare ulit ako ng command as MySQL command sa query icon. Tapos same lang din po sa form 2 dito. Naglagay lang din po ako ng parameters para po sa username at password. Tapos um, nag nag-declare din ako ng result as integers kasi gusto ko pong i-convert ito, conversion into integer. Tapos naglagay din ako ng command na execute scale or scalar para makagawa tayo ng if else sir. Kasi pag ito sir, pag meron siya sa result or meron siya dun sa database sir, lalabas not and successful. Pag hindi naman sir, invalid yung password or mali yung password sir. Tapos dito, same lang din sir, pero mag-error siya. Pag wala akong nilagay sir. Tapos dito, uh, sinara ko lang po yung connection. Tapos same lang din po dito sa form 2. Inalitan ko lang, um, inalitan ko yung character, text character para sa password para hindi siya visible. Visible yung password na ilalagay mo. Asterisk yung makikita niya. Katulad po nito. Parang, parang ganito po. Hindi, hindi siya ganito. Yung lalabas, asterisk po. Tapos dito po yung gumagana pa rin. Yun lang po sir.